Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Ito ang realidad. Kapag gusto mong gumanda o lumaki ang katawan mo, ay hindi maiiwasang gumastos talaga dito. Una, pagpasok mo sa gym pa lang, magbabayad ka agad. Nariyan din ang mga pagkain na dapat kainin ng mga taong nagpapalaki ng muscle, lalo na ang protein at mga vitamins at supplements pag sineryoso mo talaga ang bodybuilding. Pero teka, tatanungin muna kita, ano ba talaga ang body goal mo? Yun bang ano ang pangarap mo na maging itsura ng katawan mo? Ito ba ay para sumali sa mga competition pagdating ng araw at sundan ang mga yapak ng mga sikat na bodybuilder? O gusto mo lang ay pumorma yung katawan mo upang maiba naman ang tingin nila sa'yo at hangaan ka nila? Pwede ring kaya ka nagbubuhat ay upang mapabuti ang kalusugan mo at hindi ka masyadong nakafocus sa pagpapalaki ng muscle. Kung pang forma lang ang gusto mo sa katawan mo, hindi mo kailangan gumastos ng husto, lalo na kapag nagtitipid ka. Maaaring dahil may pamilya ka na o kaya ay kapos ka sa budget. Hindi mo kailangan pumunta sa mga mamahaling gym dahil ang paglaki ng muscle ay hindi nakukuha sa ganda ng mga gamit sa gym, kundi nasa proper form, consistency at paggawa ng progressive overload. Oo, kailangan mo talaga ng protein, pero hindi mo kailangan obligahin ang sarili mo sa pagbili ng mga ito dahil pangporma lang naman ang gusto mo. Maaaring kulang ka sa protein, okay lang yan, basta may protein pa rin kahit papaano ang nakakain mo. Pero dahil sa sitwasyon mo, huwag ka namang maghangad na mabilis na paglaki ng muscle mo. Basta tuloy-tuloy lang ang pagbubuhat mo o regular mo itong na ginagawa, may magbabago pa rin sa katawan mo kahit medyo mabagal ang resulta nito. Ang tinutukoy kong para sa kalusugan ang dahilan kung bakit sila nagbubuhat, sila yung on and off sa pagwo-workout o hindi regular magbuhat. Maaaring dahil sa trabaho o di kaya ay sa inuman. At least 'di ba, kahit na may mga unhealthy things silang ginagawa sa pamamagitan ng exercise, pinagpapawisan sila at napapakinabangan din nila ang iba pang benepisyo ng paghehersisyo. Sila yung wala talagang pakialam kung lumaki man ang muscle nila o hindi. Basta nakakapagbanat lang sila ng buto, ayos na. Kaya hindi mo na rin kailangan gumastos pa ng todo-todo. Dahil ganun din naman palaro-laro ka lang din sa pagbubuhat. Pero tandaan nyo, mas magiging healthy kayo kung wala kayong bisyo, gaya ng paglalasing. At kung ang hangad mo ay sumali sa mga bodybuilding competition at syempre hangad mo ring manalo, ibang usapan na to. Dito kailangan mo na talagang paglaanan ng salapi ang bagay na to. Dahil bukod sa pagkain, hindi maiiwasan na mag-take ka ng mga vitamins at supplements dito. At kung baguhan ka, malamang mapapakuha ka talaga ng personal trainer. At alam naman natin na mahal ang bayad sa kanila. Kaya kung ganito rin ang nais mo, pero alam mo sa sarili mo na di mo kakayanin yung gagastusin, well, nakakalungkot mang sabihin, pero mahihirapan ka sa iyong body goal. Maaaring sabihin ng iba, pwede naman makatipid sa mga source of protein mula sa halaman, gaya ng munggo, soya, malunggay, at iba pa. Oo, mayayaman din yan sa protein. Pero tandaan nyo mga kaprakti, pagdating sa muscle, mas epektibo ang mga protina na mula sa mga hayop, gaya ng itlog, manok, isda at iba pa. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal.